Isipin mo to saglit. Paano kung ikaw ang founder o kaya isang big-time investor at gusto mong magtayo ng isang cybersecurity firm mula sa wala dito sa Pilipinas? Magkano ba talaga ang kailangan mong ilabas na puhunan para makabuo ng isang literal na digital fortress? At the same time, magkano naman kaya ang babalik sa'yo? Sa dami ng balita ngayon tungkol sa mga data breaches, ransomware at digital fraud, it's pretty clear na hindi na lang ito basta negosyo. Absolute necessity na siya. Welcome sa ating malalimang pagsusuri. Ngayon, we are going to break down an actual high-stakes investor pitch. At lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay direktang galing sa isang napakadetalyadong feasibility study na ginawa ni Rodrigo N. Abasola, specifically designed para sa Philippine market. Hihimayin natin ang blueprint ng Cyber Defense Security Solutions Corporation from their core mission all the way down sa bawat sentimo ng kanilang projected na gastos at kita. Makikita natin on paper kung paano talaga binubuo ang isang kumpanyang panlaban sa mga cyber attacks. Okay, let's dive into this structured business roadmap. Hatiin natin to sa 5 para madali nating madigest. Una, the Cyber Defense Mission. Pangalawa, ang kanilang services across all sectors. Pangatlo, infrastructure and team setup. Pang-apat, crunching the financial numbers. At panghuli, ang feasibility and risk management. Magsimula tayo sa Section 1, the Cyber Defense Mission. Ano ba talaga ang konkretong problema sa totoong mundo na gusto nilang solusyonan? Pakinggan nyo mismang mission statement ng kumpanya: to provide reliable, affordable, and professional cybersecurity solutions that protect organizations, communities, and individuals from digital threats. What's really great about this is hindi lang sila nakatutok sa mga naglalakihang korporasyon. Gusto rin nilang protektahan pati yung mga ordinaryong komunidad at individual laban sa talamak na digital fraud at hacking ngayon. Ibig sabihin, the goal isn't just pure corporate profit. May malaking panlipunong responsibilidad silang pinapasan sa digital age na ito. So, mula sa mission, pumunta naman tayo sa Section 2, Services Across All Sectors. Paano nga ba nila iti-translate itong magandang layunin into actual marketable services? Ang blueprint na to ay naglalatag ng 6 na core service wings. Mabilis lang, nandyan ang cyber security assessment para sa mga kumpanya, banking security assistance para sa mga bangko, government defense assistance, community assistance, vehicle security, at syempre ang pangkalahatang IT support. Bakit ganito karami? Well, naghahagis sila ng malawak na lambat, kumbaga. Gusto nilang makasiguro na mayroon silang multiple at diversified revenue streams. Kung humina man ang isang sektor, may sasalo ng iba. Smart move, right? Now, what's really interesting is itong vehicle security assistance. Kapag naisip natin ang cybersecurity, ang laging unang pumapasok sa isip natin ay computers, servers, o kaya smartphones, di ba? Pero the study highlights a massive need para protektahan ang mga transportasyon natin digitally. Kasama na dyan ang GPS tracking, fleet monitoring, at anti-theft systems. It really just goes to show na ang mga sasakyan natin ngayon ay basically giant rolling computers na konektado sa internet, kaya kailangan din talaga nila ng matinding cyber defense. Moving on to Section 3, Infrastructure and Team Setup. Ano ba ang pisikal at technological na requirements para maitayo itong operations nila? Look at this stark contrast. Para sa buong office space nila, and we're talking about a year's rent, renovation, and CCTV setup, nasa 740,000 pesos lang ang kailangan. Pero pagdating sa equipment, aabot ito ng 2 million pesos. Dito napupunta ang budget para sa mga high-end servers, super fast PCs, at yung taonang lisensya para sa mga cyber software tools. Basically, ipinapakita nito na mas kailangan ng team ng matinding servers kaysa sa isang magarang opisina. And of course, walang silbi ang high-end tech mo kung wala kang experts na magpapatakbo nito. Tingnan natin ang kanilang required brain trust. Meron silang CEO, cyber manager, penetration tester, network engineers, at analysts. Ang estimated na pasweldo nila monthly, kasama ang support staff, pumatatak sa 556,000 pesos. Medyo mabigat, no? Pero ito talaga yung presyo if you want to secure top-tier talent na kayang dumipensa sa mga kliyente mo 24/7. Okay, dito na tayo sa part na malamang pinakahihintay ng lahat. Section 4, Crunching the Financial Numbers. Dito tayo magkakaalaman.
5 milyong, 410,000 peso. Hayaan muna nating mag-sink in ang numerong yan. Yan ang total initial capital na kailangan para makapagsimula. Nakakalulat at first glance, pero kung babalikan natin yung breakdown sa study, andun na yung 2 milyong pesong equipment, office setup, mga service vehicles na nagkakahalaga rin ng 2 milyon, marketing, permits, at meron pa silang nakaset aside na 300,000 pesos as an emergency fund. Basically, handang-handa sila bago pa man magbukas ang pinto nila. Ngayon, para naman sa pagpapatakbo ng negosyo araw-araw, ito ang kanilang monthly operating expenses o yung tinatawag nating cash burn rate. Umaabot ito ng 881,000 pesos every single month. And as you can see, the vast majority ng overhead na to napupunta sa mga empleyado. 556,000 pesos sa sweldo plus over 100,000 pesos sa mga benefits tulad ng SSS at PhilHealth. Sa industriya ng cybersecurity, the human brain is literally your most valuable asset. So, the big question is, saan manggagaling ang pera? And this brilliantly illustrates kung saan kukunin yung projected na 1.72 million pesos in gross monthly income. Look at how lucrative the banking and government contracts are. 450,000 pesos sa bangko and 400,000 pesos sa gobyerno. Dalaong sektor pa lang yan, pero bumubuo na agad ng kalahati ng buwanang kita nila. It really highlights kung gaano kadesperado ang mga institusyong ito para sa matinding security. Kapag tinabi natin yung dalawa, ayan ang visual proof. Ang 1.72 million na gross income versus sa 881,000 pesos na operating expenses. This visually anchors exactly why this blueprint is extremely attractive. Napakalinaw ng strong projected financial sustainability ng business model. And here is the ultimate payoff. 839,000 pesos. Yan ang estimated net monthly income. Malinis na kita yan bawat buwan after mo ibawas ang lahat ng expenses. Napakalaki ng profit margin na to. Kung ganyan kalaki ang kikitain mo monthly, it's very realistic to say na mababawi mo agad yung 5.4 million pesos na initial capital mo sa loob lang ng wala pang isang taon. That is a crazy fast return on investment. Pero syempre, kailangan din nating maging makatotohanan. Let's look at Section 5, Feasibility and Risk Management. Paano nila iiwasan ang mga banta sa mismong operasyon nila? May malaking irony dito, di ba? Ang isang cybersecurity firm, for sure, number 1 target din yan ng mga cyber attacks. So paano nila poprotektahan ang sarili nila? Simple. Laban sa cyber attacks, they'll deploy their own advanced security systems. Para sa data breaches, magpapatupad sila ng strict data encryption. At para naman makaiwas sa service interruptions na pwedeng sumira sa tiwala ng kliyente, mag-i-invest sila sa mga redundant systems at backup internet. Kailangan nilang maging absolute gold standard ng security. Paano naman ang long-term survival plan nila? Nakalatag dito ang kanilang sustainability plan na may 4 na hakbang. Continuous staff training, expansion of services, investment in tech, and securing long-term partnerships. Binibigyang diin nito na sa sobrang bilis mag-evolve ng hacking at digital threats ngayon, ang patuloy na pag-aaral at pag-upgrade ng tech ay hindi na lang basta nice-to-have option. Mandatory yan kung gusto mong mabuhay sa industriyang ito. So, what does this all mean? Sa pagtatapos ng pagsusuri natin, I want to leave you with this thought. Timbangin nyo. On one hand, you have a massive startup cost of 5.4 million pesos and mabigat na responsibilidad. On the other hand, meron kang napakalaking market demand, isang critical mission para sa lipunan at projected net income na 839,000 pesos kada buwan. So, sa tingin nyo ba, this blueprint is a guaranteed success sa digital age natin ngayon? It's an absolutely fascinating thing to think about, especially kung naghahanap ka ng papasuking industriya. Maraming salamat sa pagsama sa pagtalakay natin ito.